Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa tibay ng isang babae? Isang kwentong magpapatunay na kung minsan, ang pinakamasakit na pagtataksil ay nagmumula sa taong pinag-alayan mo ng iyong buong mundo. Sabi nila, ang bawat katapusan ay may bagong simula. Ngunit paano ka magsisimula kung ang mismong pundasyon ng iyong mga pangarap ay bigla na lang winasak? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Liwayway at ang kanyang paglalakbay sa paghahanap ng bagong umaga. Ang malakas na buhos ng ulan sa labas ay tila nakikidalamhati sa nagbabadyang unos sa loob ng sasakyan. Bawat patak na humahampas sa salamin ay kasabay ng kabog sa dibdib ni Liwayway. Mahigpit ang hawak niya sa maliit na kahon sa kanyang kandungan. Ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng init sa gitna ng nanlalamig na titig ni Alab. Kanina lang, habang hinihintay niya ito sa kanilang tagpuan, paulit-ulit niyang inilarawan sa kanyang isip ang magiging reaksyon nito. Ang saya sa mga mata nito, ang mainit na yakap, ang mga pangako ng isang buong pamilya, ang ngiti sa kanyang labi ay hindi maalis habang inaalala ang 2 pulang guhit sa pregnancy test kaninang umaga. Iyon na ang pinakamasayang sandali ng kanyang buhay. Ngunit ang Alab na kaharap niya ngayon ay hindi ang Alab na nasa kanyang mga pangarap. Ang mga kamay nitong mahigpit na nakahawak sa manibela ay tila nagpipigil ng galit. Ang kanyang panga ay mariing nakatiim. Ano yang sasabihin mo? Malamig na tanong nito. Ang boses ay walang anumang emosyon. Nanginginig ang mga kamay ni Liwayway nang buksan niya ang kahon at iabot dito ang positive pregnancy test. Alabtay, magiging tatay ka na, sabi niya. Ang boses ay bahagyang nababasag sa pinaghalong kaba at pananabik. Magkaka-baby na tayo. Katahimikan. Tanging ang tunog lang ng ulan at ng windshield wiper ang maririnig. Tumingin si Alab sa hawak ni Liwayway, hindi sa paraan ng isang masayang ama, kundi sa paraan ng isang taong nakakita ng isang malaking problema. Ibinalik nito ang tingin sa kalsada. Buntis ka, ulit nito. At anong gusto mong gawin ko? Ang tanong na yon ay parang isang matalim na punyal na bumaon sa puso ni Liwayway. Nawala ang lahat ng init sa kanyang katawan. Anong ibig mong sabihin? Humugot ng malalim na hininga si Alab, isang hiningang puno ng pagkainip. Hindi pa ako handa, Liway. Hindi pa ito ang tamang panahon. Pero plinano natin to, di ba? Ito yung pangarap natin. Pagpupumilit ni Liwayway, ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Pangarap mo, Liwayway. Hindi pangarap ko, maring sabi ni Alab. At sa pagkakataong yon, lumingon ito sa kanya. Ang mga mata nito ay walang pagmamahal, puno ng inis. May iba na akong mahal, at siya ang pakakasalan ko. Gumuho ang mundo ni Liwayway. Bawat salita ni Alab ay isang malakas na sampal na yumanig sa kanyang buong pagkatao. Sa sino? Si Silaw. Pag-amin nito ng walang pag-aalinlangan. Buntis din siya, Liway. At sa kanya ako magpapakasal. Siya ang karapat-dapat. Siya ang karapat-dapat. Ang mga salitang yon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan. Paano nangyari ito? Kailan? Ang lalaking nangako sa kanya ng walang hanggan ay siya ring lalaking dumudurog ngayon sa kanyang puso. Hindi totoo yan. Umiiling na sabi ni Liwayway. Ang mga luha ay malaya nang dumadaloy sa kanyang pisngi. Nagsisinungaling ka lang. Sa halip na sumagot, kumuha si Alab ng isang makapal na sobre mula sa glove compartment at walang awang inihagis ito sa kandungan ni Liwayway. Kumalat ang mga bagong-bagong pera sa kanyang damit. Ano to? Tanong niya nanginginig. Pera, sagot ni Alab. Gamitin mo yan para ayusin mo yung problema mo. Huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin
o sa pamilya ko. Kalimutan mo na ako. Kalimutan mo na may nangyari sa atin. Ang bawat piraso ng pera ay tila baga na pumapaso sa kanyang balat. Ito ang kabayaran sa kanilang pagmamahalan. Ito ang halaga ng buhay na nasa kanyang sinapupunan. Binuksan ni Alab ang pinto sa kanyang tabi. Bumaba ka na. Hindi makagalaw si Liwayway. Namanhid ang buo niyang katawan. Ang sakit ay napakalalim na tila hindi na niya maramdaman ang anuman. Sinabi kong bumaba ka na, sigaw ni Alab. At sa unang pagkakataon, nakikita ni Liwayway ang isang halimaw sa kanyang mga mata. Nanghihinang lumabas si Liwayway ng sasakyan. Agad siyang binasa ng malakas na ulan, ngunit hindi niya ito ininda. Nanatili siyang nakatayo roon, basang-basa, habang pinapanood ang sasakyan ni Alab na mabilis na lumayo. Tinangay ang lahat ng kanyang pangarap at iniwan siyang wasak sa gitna ng kawalan. Napaluhod siya sa basang kalsada. Ang mga palad ay nakahawak sa kanyang tiyan. Ang sakit sa kanyang puso ay mas matindi pa sa lamig na gumuguhit sa kanyang mga buto. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nanatili roon hanggang sa makahanap siya ng lakas para tumayo at maglakad pa uwi. Sa kanyang pagdating sa maliit na apartment, isinara niya ang pinto at dumaos-dos pababa. Doon sa dilim, humagulgol siya ng humagulgol. Nanginig ang kanyang kamay habang kinakapa ang telepono. Isang pangalan lang ang nasa isip niya. Ang kailangan niya ay isang kaibigan. Sinagot ni Amihan ang tawag sa unang ring. Liway, napatawag ka. Okay ka lang. Pero walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Tanging mga hikbi lang na puno ng sakit at pagdurusa. Ami. Sa wakas ay nasabi niya sa gitna ng kanyang pag-iyak. Tulungan mo ako. Ayaw niya sa amin. 4 na taon. 4 na taon na ang lumipas mula ng gabing iyon, kung kailan ang malakas na buhos ng ulan ay naging saksi sa pagkawasak ng kanyang puso. Ngunit dito sa probinsya ng Payapa, ang bawat umaga ay sasalubong kay Liwayway hindi ng ulan, kundi ng ginintuang sikat ng araw at ng huni ng mga ibon. Ang hangin ay sariwa, may amoy ng mga bulaklak at ng mamasa-masang lupa. Ito ang buhay na pinili niya. Isang buhay na malayo sa anino ni Alab. Isang buhay na binuo niya mula sa mga piraso ng kanyang winasak na pagkatao. Mama, gising na po si Araw. Ang matinis na boses na yon, ang pinakamagandang musika sa pandinig ni Liwayway. Dahan-dahan siyang lumingon at ngumiti sa batang lalaking nakatayo sa tabi ng kanyang kama. Ang mga maliliit nitong kamay ay humihila sa kanyang kumot. Ang kanyang anak. Ang kanyang siluan. Good morning, aking buwan. Malambing niyang sabi. Ginagamit ang palayaw na nagmula sa pangalan nitong ang ibig sabihin ay moon. Siluan ang buwan na nagbigay liwanag sa pinakamadilim niyang gabi. Kinarga niya ang 4 na taong gulang na anak at pinuno ito ng halik sa pisngi na sinuklian naman ni Luwan ng malalakas na halakhak. Ang tawa nito ang nagpupuno sa bawat sulok ng kanilang maliit ngunit masayang tahanan sa baryo Mahinahon. Ito ang tunog ng kanyang tagumpay. Ito ang patunay na kahit gaano kadilim ang kahapon, laging may pag-asang dala ang bagong umaga. Pagkatapos ng kanilang almusal, inihatid ni Liwayway si Luwan sa maliit na daycare center sa baryo bago siya tumuloy sa kanyang trabaho. Ang kapihan bagong umaga ay hindi lang isang simpleng coffee shop. Para kay Liwayway, ito ang kanyang santuaryo. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng mga alaala ng kanyang pagsisikap. Ang amoy ng bagong timplang kape ay tila nagtataboy sa lahat ng mapapait na alaala ng nakaraan. Dito, siya si Liwayway, ang babaeng gumagawa ng pinakamasarap na kape sa buong Payapa. Hindi ang babaeng minsang nilimot at itinapon. Mag-aalas 3 na ng hapon at medyo humupa na ang dami ng tao. Habang nagpupunas siya ng mesa, isang lalaki ang pumasok.
Hindi ito pamilyar sa kanya. Karamihan sa mga customer niya ay mga taga-baryo rin, kaya't halos kilala na niya ang lahat. Ang lalaki ay may katangkaran. Simple lang ang suot na puting t-shirt at maong, ngunit may kakaibang aura ng katahimikan sa paligid nito. Umupo ito sa isang sulok, hindi nagmamadali, at matiyagang naghintay na lapitan siya. Magandang hapon po. Welcome sa Kapihan Bagong Umaga. Bati ni Liwayway na may ngiti. Tumingala ang lalaki, at sa unang pagkakataon, nakita ni Liwayway ang mga mata nito. Malalim ang mga iyon. Tila may lungkot, ngunit may bahid din ng kabaitan. Ngumiti ito pabalik. Isang ngiting umabot hanggang sa kanyang mga mata. Magandang hapon din. Isang kapeng barako nga. Yung matapang. Habang inihahanda niya ang kape, hindi niya maiwasang mapatingin dito paminsan-minsan. Payapa lang itong nakatingin sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga dahon na nililipad ng hangin. Walang cellphone, walang laptop. Tila ninanamnam lang nito ang bawat sandali. Inilapag niya ang tasa ng kape sa mesa nito. Heto na po ang kape niyo. Salamat, sabi nito at muling ngumiti. Ako nga pala si Sinag. Liwayway. Pakilala niya rin. Humigop ito mula sa tasa at pumikit sandali. Wow! Ito na yata ang pinakamasarap na kapeng barako na natikman ko. Isang mainit na pakiramdam ang gumapang sa puso ni Liwayway. Sanay na siyang makarinig ng mga papuri, ngunit may kakaiba sa paraan ng pagkakasabi ni Sinag, tila ito taos-puso. Salamat po. Sakto namang bumukas ang pinto at isang pamilyar na sigaw ang umalingaw-ngaw. Mama! Siluan iyon. Tumatakbo papalapit sa kanya kasama ang isa sa mga taga-alaga sa daycare. Sa kanyang pagmamadali, natabig ng maliit na kamay ni Luan ang baso ng tubig sa mesang inuupuan ni Sinag. Tumapo ng tubig sa pantalon nito. Luan, saway ni Liwayway, agad na kumuha ng basahan. Nako, pasensya na po kayo. Maligalig lang po talaga ang anak ko. Inaasahan ni Liwayway na maiinis ito o magpapakita man lang ng kaunting iritasyon. Iyon ang nakasanayan niya. Naalala niya kung paano minsang sinimangutan ni Alab ang isang bata na aksidenteng nakatapon ng juice sa sapatos nito. Ngunit iba si Sinag, ngumiti lang ito at marahang ginulo ang buhok ni Luan. Okay lang yan, champion. Tubig lang naman. Lumuhod ito para maging kapantay ng bata. Anong pangalan mo? Luan po, sagot ng bata. Hindi na natatakot. Ang gandang pangalan, sabi ni Sinag. Ang kanyang boses ay puno ng lambing. Ako naman si Tito Sinag. Huwag kang mag-alala. Hindi ako galit. Aksidente lang yon. Nakatayo lang si Liwayway. Pinapanood ang eksena. Pinapanood niya kung paano nawala ang kaba sa mukha ng kanyang anak at napalitan ng isang malawak na ngiti. Pinapanood niya ang isang estranghero na nagpakita ng kabaitang matagal na niyang hindi nakikita mula sa isang lalaki. Nagpaalam na si Sinag makalipas ang ilang sandali. Nag-iwan ito ng bayad sa ibabaw ng mesa. Nang kunin ni Liwayway ang pera, napansin niyang sobra-sobra ito. At sa ilalim niyon ay isang piraso ng tissue paper na may sulat. Binuksan niya ito. Nakasulat sa magandang pagkakasulat kamay. Salamat sa pinakamasarap na kape at sa ngiti ng mag-ina. Napahawak si Liwayway sa kanyang dibdib. May kung anong mainit na kuryenteng dumaloy sa kanyang buong katawan. Isang pakiramdam na matagal na niyang kinalimutan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 4 na taon, ang puso ni Liwayway na matagal nang natutulog ay tila bahagyang kumabog. Naging bahagi na ng pang-araw-araw na tanawin sa Kapihan Bagong Umaga si Sinag. Tuwing hapon, darating ito, uupo sa paborito nitong silya sa sulok at o-order ng kapeng barako. Minsan ay may dala itong libro. Minsan naman ay tahimik lang na pagmamasdan ng buhay sa labas ng bintana. Hindi na lang sila basta barista at customer.
Ang kanilang mga pag-uusap ay nagsimula sa simpleng kamustahan hanggang sa napunta sa mga paboritong pagkain, sa mga nakakatawang kwento tungkol kay Luan, at sa mga pangarap na simple lang. Natuklasan ni Liwayway na si Sinag ay isang engineer na nagpasya munang magbakasyon sa payapa para hanapin ang katahimikang matagal nang nawala sa buhay niya sa syudad. Bawat ngiti ni Sinag, bawat magalang nitong pakikitungo ay tila isang patak ng ulan sa tuyot na lupa ng puso ni Liwayway. Ngunit kasabay ng unti-unting pagbabalik ng tiwala ay ang anino ng takot. Ang alaala ng pagtataksil ni Alab ay isang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Isang pader na unti-unti niyang nararamdamang nagigibaan sa bawat ngiti ni Sinag. Isang Sabado ng hapon, habang nag-aayos siya ng mga halaman sa labas ng kanyang bahay, natanaw niya si Sinag na naglalakad. May dala itong mga gamit panday. "Sinag! Sinag! Anong ginagawa mo rito?" Gulat niyang tanong. Ngumiti ito. "Napansin ko kahapon na medyo giba na yung isang bahagi ng bakod mo. Naisip kong baka kailangan mo ng tulong." Tumanggi si Liwayway, nahihiya, ngunit mapilit si Sinag. Sa huli, hinayaan na niya ito. Habang abala si Sinag sa pag-aayos ng bakod, lumabas si Luan mula sa loob ng bahay. "Tito Sinag!" Masayang bati ng bata. "Uy, champion!" Sagot ni Sinag, itinigil ang ginagawa para lang harapin ang bata. "Tulungan mo ako dito?" Iniabot ni Sinag ang isang maliit at hindi matulis na piraso ng kahoy kay Luan. "Hawakan mo ito para kay Tito, ha?" At doon, sa ilalim ng mainit na sikat ng araw, pinanood ni Liwayway ang dalawa. Pinanood niya kung paano matiyagang sinasagot ni Sinag ang lahat ng tanong ng kanyang anak. Pinanood niya kung paano sila nagtatawanan na parang matagal na silang magkakilala. Isang larawan ng isang pamilya. Isang larawan na minsan niyang pinangarap. Bigla, isang malamig na kirot ang kumalat sa kanyang dibdib. Ang tanawin sa harap niya ay nagbalik sa kanya sa isang alaala 4 na taon na ang nakalilipas. Noon, 5 buwan na ang tiyan niya. Masaya niyang hinawakan ang kamay ni Alab at inilapat iyon sa kanyang sinapupunan. "Naramdaman mo ba?" Gumalaw siya. Ang nangiti sa kanyang labi ay puno ng pag-asa. Ngunit biglang binawi ni Alab ang kamay nito, tila napaso. "Ano ba, Liwayway? Wag ngayon. Pagod ako." Ang lamig sa boses nito at ang pag-iwas sa mga mata nito ay mas masakit pa sa anumang sampal. Napapikit si Liwayway. Itinaboy ang mapait na alaala. Pagdilat niya, nakita niyang buhat-buhat na ni Sinag si Luan sa kanyang balikat habang sabay silang tumatawa. Ang kaibahan ng dalawang eksena ay tila isang sampal mula sa realidad. Ang isa ay puno ng pagtanggi, ang isa ay puno ng kusang loob na pagtanggap. Sa Manila, ang hangin sa loob ng Marangyang condominium unit ay hindi sariwa. Ito ay mabigat, puno ng tensyon at mga non-verbal na akusasyon. Kakarating lang ni Alab mula sa isang nakakapagod na araw sa opisina, ngunit ang naghihintay sa kanya ay hindi isang mapagmahal na salubong, kundi ang asik ni Silaw. "Alab, we need to talk," sabi nito. Nakataas ang isang kilay. Nakaupo ito sa sofa, napapaligiran ng mga shopping bag mula sa mga mamahaling brand. Napahilamos ng mukha si Alab. "Can it wait, Silaw? Pagod na pagod ako." "No, it can't wait." Itinapon nito sa center table ang isang credit card statement. "Declined ang card ko kanina. Nakakahiya. Anong sasabihin ng mga kaibigan ko?" Tiningnan ni Alab ang statement. Halos mapamura siya sa nakitang halaga. "Silaw, na-max out mo na naman. Pinag-usapan na natin to. Kailangan nating magtipid. Hindi maganda ang takbo ng negosyo ngayon." Tumayo si Silaw at hinarap siya. Ang mga braso ay nakapamiwang. "Magtipid? Hindi ako pinanganak para magtipid, Alab.
At huwag mong isisi sa akin ang problema mo sa negosyo. Ito ang buhay na pinangako mo sa akin. Isang buhay na komportable. Isang buhay na walang problema. Buhay na walang problema? Sarkastikong tawa ni Alab. Araw-araw, wala kang ibang ginawa kundi gumastos. Ni hindi mo man lang ako tinanong kung kamusta ang araw ko. Ang mahalaga lang sa'yo ay ang laman ng wallet ko. How dare you? Sigaw ni Silaw. Ang maganda nitong mukha ay nababalot ng galit. Ginawa ko ang lahat para sa'yo. Iniwan mo si Liwayway para sa akin. Tandaan mo yan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Liwayway ay tila isang kidlat na gumising sa isang bagay sa loob ni Alab. Isang bagay na matagal na niyang pilit kinakalimutan. Bago pa siya makasagot, biglang nagring ang kanyang telepono. Isang lumang kaibigan, si Miguel ang tumatawag. Para makatakas sa nakakabinging sigawan, lumabas siya sa balkonahe para sagutin ito. Tol, kamusta na? Masayang bati ni Miguel sa kabilang linya. Eto, buhay pa. Pagod na sagot ni Alab. Nagkamustahan sila sandali hanggang sa biglang naitanong ni Miguel sa kaswal na tono. Oo nga pala, tol. Kamusta na si Liwayway? Matagal na kaming walang balita sa kanya. Narinig ko sa pinsan ko, nanganak daw. Natigilan si Alab. Ang ingay ng syudad mula sa ibaba ay tila biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na pagtibok ng kanyang puso. Nanganak? Tol? Andyan ka pa ba? Tanong ni Miguel. Hindi makasagot si Alab. Dahan-dahan niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Bumalik sa kanyang isipan ang gabing iyon sa ilalim ng ulan. Ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Liwayway. Ang sinabi nito, magiging tatay ka na. Isang malamig na pawis ang bumalot sa kanyang katawan. Paano kung totoo? Ang paglubog ng araw sa Baryo Mahinahon ay isang tanawing hindi kailanman pagsasawaan ni Liwayway. Ang langit ay nagiging isang malawak na kambas na pinintahan ng kulay kahel, rosas at lila. Ang banayad na hampas ng alon sa dalampasigan ay tila isang uyayi na nagpapatulog sa pagod na araw. Ngayong hapon, ang tanawing ito ay may kasama siyang dalawang importanteng tao. Naglalakad sila ni Sinag sa dalampasigan. Ang kanilang mga paa ay lumulubog sa mainit pa ring buhangin. Kanina pa nakatulog si Luan. Ang ulo nito ay payapang nakasandal sa malapad na balikat ni Sinag. Ang tiwala at komportableng pagkakatulog ng bata sa mga braso nito ay isang bagay na nagdudulot ng kakaibang init sa puso ni Liwayway. Mukhang napagod ang champion natin. Basag ni Sinag sa katahimikan. Ang boses niya ay mahina para hindi magising ang bata. Ngumiti si Liwayway. Salamat sa araw na ito, Sinag. Nag-enjoy talaga siya sa pagpapalipad ng saranggola. Ako rin. Matagal na akong hindi nakakagawa nun. Sagot ni Sinag. Katahimikan muli. Ngunit hindi ito yung klase ng katahimikan na nakakailang. Ito ay payapa. Puno ng mga hindi sinasabing salita. Sa loob ng ilang linggo, naramdaman ni Liwayway na ang mga pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay unti-unting natitibag. Pero ang takot ay naroon pa rin. Isang aninong laging nakabuntot. Huminto si Sinag sa paglalakad at tumingin sa malawak na karagatan, kung saan ang araw ay unti-unti nang nilalamon ng abot-tanaw. May biglang pagbabago sa kanyang aura. Ang kaninang gaan ay napalitan ng isang bakas ng kalungkutan. Ang ganda rito, bulong nito, halos para sa sarili lang. Payapa, tahimik. Tumango si Liwayway, kaya nga ito ang napili kong lugar. Tumingin si Sinag sa isang partikular na direksyon, sa may dulo ng dalampasigan kung saan may mga malalaking bato. Doon, sabi nito, ang boses ay bahagyang nanginginig. Doon ko sana siya dadalhin.
Napakunot ang noo ni Liwayway. Sino? Hindi agad sumagot si Sinag. Inayos nito ang pagkakakarga kay Luwan, tila humuhugot ng lakas mula sa natutulog na bata. Nang muli itong humarap kay Liwayway, ang mga mata nito ay puno ng isang pait na ngayon lang niya nakita. Ang asawa ko. Sa wakas ay sabi nito. At ang magiging anak sana namin. Parang may humaplos na malamig na hangin sa puso ni Liwayway. Mahilig siya sa sunset. Pagpapatuloy ni Sinag, ang tingin ay nasa malayo pa rin. Tila binabalikan ng isang alaala. Nangako ako sa kanya. Sabi ko, sa ika-5 anibersaryo namin, dadalhin ko siya sa pinakamagandang lugar na may pinakamagandang sunset. Dito ko sana siya dadalhin. Buntis siya noon, Liway. 4 na buwan. Isang luhang pumatak mula sa mata ni Sinag. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan lang niya itong dumaloy. Isang gabi, pauwi kami galing sa check-up. Masaya kami dahil nalaman naming babae ang magiging anak namin. Isang lasing na driver ang nawalan ng kontrol sa kanyang truck. Naputo lang kanyang boses. Huminga siya ng malalim bago magpatuloy. Nawala sila pareho. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Sa sandaling iyon, naunawaan ni Liwayway ang lahat. Ang lalim ng mga mata nito, ang kabaitang hindi naghihintay ng kapalit. Ang pag-unawa nito sa pagiging magulang kahit hindi niya naranasan. Hindi lang ito lungkot, ito ay pangungulila. Ang sakit na daladala ni Sinag ay kasing lalim, kung hindi man mas malalim pa. Sa sakit na naranasan niya, pareho silang may nawala. Pareho silang may pangarap na winasak. Walang salitang lumabas sa bibig ni Liwayway. Hindi kailangan. Sa isang kilos na hindi niya pinag-isipan, dahan-dahan niyang inabot at hinawakan ang kamay ni Sinag na hindi nakaalalay kay Luwan. Mahigpit ang hawak niya. Hindi ito isang hawak ng pag-ibig, kundi isang hawak ng pag-unawa, ng simpatiya, ng dalawang kaluluwang nagkakaintindihan sa gitna ng kanilang mga sugat. Nagulat si Sinag sa ginawa niya. Tumingin ito sa kanilang magkahawak na kamay at pagkatapos ay sa kanyang mga mata. Sa mga mata ni Liwayway, nakita nito hindi awa, kundi pagkilala. Ngumiti si Sinag, isang malungkot ngunit taos-pusong nangiti. Matagal akong nagkulong sa dilim, Liway. Akala ko, hinding-hindi ko na muling makikita ang liwanag. Hinigpitan nito ang hawak sa kanyang kamay. Ang kanyang tingin ay puno ng isang bagong emosyon. Isang emosyon na pumukaw sa natutulog na puso ni Liwayway. Sa inyo ni Luwan, sabi ni Sinag, ang boses ay buo na at puno ng sinseridad. Muli akong natututong umasa. Narinig ko, nanganak daw. Ang mga salitang yon mula kay Miguel ay naging isang lason na dahan-dahang kumakalat sa isipan ni Alab. Sa araw, pilit niyang iwinawaksi ang mga ito, ibinabao ng sarili sa trabaho, sa mga meeting, sa ingay ng syudad. Ngunit sa gabi, sa katahimikan ng kanilang marangyang kwarto, habang si Silaw ay payapang natutulog sa tabi niya, ang mga salita ay bumabalik. Nagiging mga bulong, nagiging mga multo. Nagsimula siyang magmasid. Pinagmamasdan niya si Silaw hindi na bilang asawa, kundi bilang isang palaisipan na kailangan niyang buuin. Napansin niya ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang pag-iwas nito sa tuwing tatanungin niya ang tungkol sa kanilang anak. Ang kawalan nito ng interes na pag-usapan ang mga plano para sa kinabukasan ng bata. Ang katotohanan sa loob ng 4 na taon, iilang beses lang niyang nakitang totoong hinalikan o niyakap ni Silaw ang kanilang anak sa paraang ginagawa ng isang tunay na ina. Laging may pagkukunwari, laging parang para sa isang litrato. Ang pagmamahal ni Silaw ay para sa mga bagay, para sa mga bagong bag, sa mga alahas, sa mga biyahe sa ibang bansa. Ngunit para sa batang dapat ay bunga ng kanilang pagmamahalan, tila ito isang obligasyon,
Isang palamuti sa perpektong buhay na ipinipilit nitong ipakita sa lahat. Isang gabi, habang naliligo si Silaw, ang tunog ng lagaslas ng tubig mula sa banyo ay tila isang pagkakataon. Alam niyang mali. Alam niyang ito ay isang paglabag sa tiwala, pero hindi na niya mapigilan ang sarili. Ang pagdududa ay mas matimbang na kaysa sa anumang natitirang respeto. Kinuha niya ang telepono nito na nakapatong sa bedside table. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Dumiretso siya sa photo gallery, umaasang may makikitang magpapatunay o magpapabulaan sa kanyang mga hinala. Libo-libong litrato, mga selfie ni Silaw, mga litrato ng kanilang mga biyahe, mga litrato ng mga mamahaling pagkain, ngunit ang mga litrato ng kanilang anak ay kakaunti. At sa mga naroon, laging kasama si Silaw. Nakaposing, nakangiti sa kamera, walang candid shots, walang mga litrato ng bata habang natutulog, habang naglalaro, habang ginagawa ang mga simpleng bagay na kinahuhumalingan ng isang ina. Walang ebidensya, ngunit ang kawalan ng ebidensya ang mismong ebidensya na hinahanap niya. Kinabukasan, sinubukan niyang muli. Habang sabay silang nag-aalmusal, sa pinakakaswal na tono na kaya niyang gawin, nagtanong siya, "Mahal, saan nga ulit yung hospital kung saan ka nanganak? Naisip ko lang, ang ganda ng serbisyo nila. Baka gusto nating mag-donate o magpadala ng pasasalamat." Natigilan si Silaw sa paghigop ng kape. Ang mga mata nito ay bahagyang nanlaki bago ito pilit ng ngumiti. "Naku, mahal, huwag mo nang isipin, yon, matagal na yon. At saka, bakit mo naman biglang natanong?" "Wala lang, naalala ko lang." Pagpupumilit ni Alab, hindi inaalis ang tingin dito. Sa St. Jude Medical Center?" Mabilis na sagot ni Silaw, umiiwas ng tingin at kinuha ang kanyang bag. "Nako, mali-late na ako sa appointment ko sa salon. Mauna na ako, ha?" Mabilis itong humalik sa kanyang pisngi at halos takbuhin ang pinto palabas. Naiwan si Alab sa mesa, lalong nilamon ng pagdududa na, Jude? Ang alam niya, ang St. Jude ay kilala sa cancer treatment, hindi sa maternity ward. Ang huling patak ay dumating ng gabing iyon. Nagmamadaling umalis si Silaw para sa isang girls' night out. Sa pagmamadali nito, naihagis nito ang kanyang mamahaling handbag sa sofa. Ilang minuto siyang nakatitig lang sa bag, parang isang kahon ni Pandora na natatakot siyang buksan. Ngunit ang demonyo ng pagdududa sa kanyang isipan ay mas malakas. Nilapitan niya ito. Nangangatog ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang mamahaling leather. Amoy ng pabango at pera ang sumalubong sa kanya. Wallet, lipstick, telepono, susi. At sa isang maliit na bulsa sa gilid, may nakasiksik na isang nakatuping sobre. Opisyal ang itsura. May logo ng isang ospital na hindi pamilyar sa kanya. Kinuha niya ito. Ang tibok ng kanyang puso ay napakabilis. Halos bumasag sa katahimikan ng silid. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre at inilabas ang laman. Isang medical document. Binasa niya ang mga salitang hindi niya maintindihan. Mga terminong medikal, mga numero, mga porsyento. Ngunit ang kanyang mga mata ay nahanap ang isang linya sa pinakababa ng papel. Isang linya na nakasulat sa malinaw at matapang na letra. Isang linyang bumasag sa lahat ng kasinungalingan. Subject, Alab Corpus Analysis, DNA Paternity Test Result. At sa ilalim nito ang konklusyon, ang hatol sa kanyang kahangalan, probability of paternity, percent, nabitiwan ni Alab ang papel. Ang puting papel ay dahan-dahang lumipad pababa sa sahig, ngunit para sa kanya, ang bumagsak ay ang buong mundo. 0%. Hindi kanya. Ang 4 na taon ng kanyang buhay, ang babaeng ipinagpalit niya, ang anak na tinalikuran niya.
Lahat ay para sa isang kasinungalingan. Ang katahimikan sa loob ng condominium unit ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Nakaupo si Alab sa dilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad sa labas ng malaking bintana. Sa ibabaw ng mamahaling center table, sa tabi ng isang hindi nagalaw na baso ng alak, ay nakalatag ang puting papel, ang hatol, ang katotohanan, probability of paternity, percent paulit-ulit na umikot ang mga salitang iyon sa kanyang isipan hanggang sa mawalan na ito ng kahulugan. Namanhid ang kanyang pakiramdam. Ang galit na kanina'y nag-aalab ay napalitan ng isang nanlalamig na pagtanggap. Hinihintay niya ang pagdating ng babaeng sumira sa kanya. Narinig niya ang pagpihit ng susi sa pinto. Bumukas ito at pumasok si Silaw. Dala-dala ang kanyang mga pinamili at ang pekeng ng ngiti na dati kinahumalingan ni Alab. "Hi mahal, I'm home." Masayang bati nito. Hindi napapansin ang mabigat na aura sa silid. "Grabe, you won't believe the sale I found at..." Hindi nito natapos ang sasabihin. Sa wakas ay napansin nito si Alab na nakaupo sa dilim. "Alab, bakit hindi ka man lang magbukas ng ilaw? You're scaring me." Tumayo si Alab, dahan-dahan. Bawat kilos niya ay tila may bigat ng 1,000 taon. Kinuha niya ang papel mula sa mesa. Sa bawat hakbang niya palapit kay Silaw, unti-unting nawawala ang nangiti nito, napapalitan ng pagtataka at pagkatapos ng kaba. "Ano to, Silaw?" tanong ni Alab. Ang boses niya ay kalmado sa isang paraang nakakatakot. Tiningnan ni Silaw ang papel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pagkabigla. Sinubukan niyang agawin ito, pero mabilis si Alab. "Huwag mong hahawakan yan!" sigaw ni Alab. At sa wakas, lumabas ang galit na kanina pa niya pinipigilan. Ang kalmadong dagat ay naging isang marahas na bagyo. "Ano to? Sagutin mo ako." "Alab, I can explain." Nanginginig na sabi ni Silaw, umaatras. "Explain? Anong i-explain mo?" Inihagis ni Alab ang papel sa mukha nito. "Na 4 na taon mo akong ginawang tanga? 4 na taon akong nagpalaki sa anak ng ibang lalaki habang ang sarili kong anak ay itinapon ko." "Hindi ko yan kasalanan," depensa ni Silaw, nabalik ang tapang. "Ikaw ang pumili nito. Ikaw ang naniwala." Humalakhak si Alab, isang halakhak na walang saya, puno ng pait. "Oo nga, ako nga ang tanga. Nabulag ako sa'yo. Sa ganda mo na puro panlabas lang pala. Pero tapos na ang laro, Silaw. Sino?" "Anong sino? Sino ang ama?" Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Alab sa buong unit. Ngumisi si Silaw. Isang nangising mapangasar, isang nangising nagpapakita ng kanyang tunay na kulay. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng panunuya. "Bakit, Alab? Anong gagawin mo kapag nalaman mo? Iiyak? Magmamakaawa? Katulad ng ginawa ni Liwayway sa'yo noon?" Ang pagbanggit sa pangalan ni Liwayway ay isang saksak sa kanyang puso. "Akala mo ba ikaw lang ang marunong maglaro, Alab?" Pagpapatuloy ni Silaw, lumalapit sa kanya, puno ng kumpiyansa. "Habang abala ka sa pagtatayo ng imperyo mo, habang ipinagmamalaki mo sa lahat na sayo ako, may isang taong laging nandyan para sa akin. Isang taong mas matalino sayo, mas magaling sayo." Napakunot ang noo ni Alab. "Anong pinagsasasabi mo?" "Ang taong laging kasama mo sa opisina," bulong ni Silaw, tila isang ahas na naglalabas ng kanyang kamandag. "Ang taong pinagkakatiwalaan mo sa lahat ng pera mo, ang best friend mo, ang partner mo." Marco. Ang pangalan ay parang isang bombang sumabog sa isipan ni Alab. Hindi maaari.
Sakto namang bumukas muli ang pinto. Pumasok si Marco. Suot ang kanyang mamahaling suit. Kalmado ang mukha, na para bang pag-aari niya ang lugar. Lumapit ito at walang seremonyang inakbayan si Silaw. Mukhang tapos na ang party, sabi ni Marco. Ang boses ay malamig at walang emosyon. Marco, tol. Nautal na sabi ni Alab, hindi makapaniwala sa nakikita. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin nito, Alab, ay tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko sa'yo, sagot ni Marco. Habang itinapon mo ang totoong ginto, si Liwayway, pinulot ko ang pekeng bato na ito. Tumingin ito kay Silaw na walang pagmamahal at ginamit namin kayong dalawa para makuha ang gusto namin. Kinuha niyo ang lahat, dugtong ni Silaw, nakangisi. Tumingin si Marco kay Alab. Ang mga mata ay parang yelo. By the way, I called for an emergency board meeting kanina. Pinakita ko sa kanila ang mga dokumento ng paglustay mo ng pera ng kumpanya para sa luho ng asawa mo. As of 3 hours ago, you are no longer the CEO. Ako na. Pagkakanulo. Sa personal na buhay, sa professional na buhay, sa isang gabi na wala kay Alab ang lahat. Ang babaeng pinili niya, ang negosyong itinatag niya, ang kaibigang tinuring niyang kapatid, lahat ay isang malaking kasinungalingan. Wala nang lumabas na salita mula kay Alab. Wala na siyang lakas para sumigaw. Durog na durog ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan siyang tumalikod at naglakad palabas ng unit na dati kaharian niya. Walang pumigil sa kanya. Naglakad siya nang walang patutunguhan sa mga kalsada ng Manila. Ang mga ilaw ng mga sasakyan ay dumadaan lang. Ang ingay ng syudad ay hindi niya marinig. Nagsimulang pumatak ang ulan, katulad ng gabing iyon. Habang nababasa ng ulan, isang mukha ang paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ang mukha ng babaeng tunay na nagmahal sa kanya. Ang mukha ng babaeng sinaktan niya ng lubos. Sa gitna ng pagbagsak ng ulan at ng kanyang mundo, isang pangalan lang ang naibulong niya sa hangin. Isang pangalan na kumakatawan sa lahat ng kanyang pagsisisi. Liwayway. Ang biyahe sa bus papuntang probinsya ng Payapa ay mahaba at maalikabok. Para sa karamihan ng mga pasahero, ito ay isang ordinaryong paglalakbay. Ngunit para sa lalaking nakaupo sa may bintana, sa bandang likuran, bawat kilometrong nilalakbay ng bus ay isang hakbang palapit sa isang desperadong pag-asa. Ibang-iba na ang itsura ni Alab. Ang dating kumpiyansa sa kanyang tindig ay napalitan ng hukot na mga balikat. Ang dating kislap ng kayabangan sa kanyang mga mata ay naging isang blangkong titig. Manipis na ang kanyang katawan at ang kanyang mukha ay guhit-guhit ng pagod at pagsisisi. Mahigpit ang hawak niya sa isang gusot na papel sa kanyang kamay. Nakuha niya ang address na ito mula sa isang matandang kasambahay ng pamilya ni Liwayway pagkatapos ng ilang araw na pagmamakaawa at paghahanap. Baryo Mahinahon, probinsya ng Payapa. Ang pangalan pa lang ng lugar ay tila isang panunuya sa magulo niyang buhay. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya pagdating doon. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya. Ang alam lang niya, kailangan niyang makita si Liwayway. Kailangan niyang makita ang anak na tinalikuran niya. Sila na lang ang natitira sa kanya. Sila ang tanging liwanag na nakikita niya sa dulo ng madilim na lagusan kung saan siya napadpad. Sa kapihan bagong umaga, patapos na ang araw. Ang mga huling customer ay nagsialisan na at ang malambot na ilaw ng papalubog na araw ay pumapasok sa mga bintana, nagbibigay ng isang mainit at payapang pakiramdam sa buong lugar. Naiwan si Liwayway at si Sinag, sabay na nagliligpit ng mga ginamit na tasa. Ang kanilang mga kilos ay sabay, tila isang sayaw na matagal na nilang pinraktis. Ang mga simpleng sandaling tulad nito
Ang pinaka-iniingatan ni Liwayway, ang komportableng katahimikan, ang mga palitan ng ngiti, ang magaang na pakiramdam na dulot ng presensya ni Sinag. "Upo ka muna, Liway," sabi ni Sinag pagkatapos nilang magligpit. "Ako na ang bahala sa huling timpla ng kape ngayong araw." Umupo si Liwayway sa paboritong mesa ni Sinag sa sulok. Pinanood niya itong magtimpla ng kape na may ngiti sa labi. Sa loob ng ilang buwan, si Sinag ay naging isang konstanteng bahagi ng kanyang buhay at ng buhay ni Luan. Naging sandalan niya, kaibigan, at higit sa lahat, ang taong muling nagpatibok sa kanyang puso. Inilapag ni Sinag ang 2 tasa ng kape sa mesa at umupo sa tapat niya. Hindi ito nagsalita agad. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay seryoso, ngunit puno ng lambing. "May gusto sana akong sabihin sa'yo, Liway." Panimula nito, ang boses ay bahagyang mas malalim kaysa sa dati. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Liwayway. Hinawakan ni Sinag ang kanyang kamay na nakapatong sa mesa. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng gumapang sa kanyang buong katawan. "Alam kong may pinagdaanan ka. At alam mo rin ang pinagdaanan ko. Pareho tayong nasaktan, pareho tayong nawalan. Pero nitong mga nakaraang buwan, habang kasama ko kayo ni Luan, naramdaman ko ulit ang isang bagay na akala ko'y hinding-hindi ko na mararamdaman." Huminga ito ng malalim. Naramdaman ko ulit ang pag-asang bumuo ng isang pamilya. Tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. "Liway, hayaan mo akong maging sinag sa buhay ninyo ni Luan." Ang mga luha ay namuo sa mga mata ni Liwayway. Mga luha hindi ng sakit, kundi ng purong kaligayahan. Ito na ang mga salitang matagal na niyang inaasam mula sa tamang tao, sa tamang panahon. "Hindi ako humihingi ng sagot ngayon," dagdag ni Sinag, hinigpitan ng hawak sa kanyang kamay. "Ang gusto ko lang malaman mo, seryoso ako. Handa akong maghintay, Liway. Handa akong patunayan sa'yo at kay Luan na karapat-dapat ako." Ang pakiramdam na yon ay daladala ni Liwayway hanggang sa kanyang pag-uwi. Ang puso niya ay tila lumulutang. Nadatnan niya si Luan sa kanilang maliit na hardin, masayang naglalaro kasama ang alaga nilang tuta. Ang halakhak ng kanyang anak ay sumalubong sa kanya. Isang perpektong tunog na kumumpleto sa kanyang perpektong araw. "Mama, look!" sigaw ni Luan. Itinuturo ang tuta na sinusubukang habulin ang sarili nitong buntot. Lumuhod si Liwayway at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. "I love you so much, anak ko." "I love you too, Mama," sagot ni Luan. Isinubsob ang mukha sa leeg ng ina. Nakatayo si Liwayway, karga-karga ang kanyang anak, habang pinapanood ang mga huling sinag ng araw na nagpapaalam sa kalangitan. Ito ang buhay na binuo niya. Isang buhay na payapa, isang buhay na buo, isang buhay na masaya, at sa gitna ng kanyang kaligayahan, isang boses mula sa kanyang likuran ang biglang sumira sa katahimikan. Isang boses na pamilyar, nanginginig, at puno ng isang emosyon na hindi niya mawari. Isang boses na akala niya ay hinding-hindi na niya muling maririnig. "Liway?" Natigilan si Liwayway. Nanigas ang kanyang buong katawan. Ang nangiti sa kanyang labi ay unti-unting nawala. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon, nakatayo sa may tarangkahan ng kanyang hardin, ang isang multo mula sa kanyang kahapon. Payat, magulo ang buhok, at may mga matang puno ng sakit at pagsisisi. Si Alab. Nabitawan ni Liwayway ang hawak na supot ng tinapay. Gumulong ang mga pandesal sa damuhan, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang buong atensyon niya ay nakatuon sa lalaking nakatayo sa kanyang tarangkahan. Isang multo na gawa sa laman at buto. Isang bangungot na nagising. "Anong ginagawa mo rito?" Ang boses ni Liwayway ay isang bulong.
Ngunit matalim ito na parang yelo. Bawat hibla ng kanyang pagkatao ay sumisigaw na tumakbo, na isara ang pinto, na protektahan ang payapang mundong binuo niya. Mahigpit ang yakap niya kay Luan, na tila nararamdaman ang takot at tensyon ng ina. Ipinulupot ng bata ang kanyang mga braso sa leeg ni Liwayway at isinubsob ang mukha nito roon, nagtatago mula sa estrangherong nagdulot ng biglang lamig. Humakbang si Alab palapit. Bawat hakbang niya ay tila isang paglapastangan sa sagradong lupa ng tahanan ni Liwayway. Liwayway? Ulit nito, ang boses ay basag at puno ng pagsusumamo. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Ang mga salitang 4 na taon niyang hinintay. Ang mga salitang iniyakan niya gabi-gabi sa simula. Ngunit ngayong naririnig na niya, wala itong dalang ginhawa. Ang dala nito ay lason. Umalis ka, mariing sabi ni Liwayway. Ngunit hindi nakinig si Alab. Nagpatuloy ito sa paglapit hanggang sa ilang talampakan na lang ang layo nila sa isa't isa. At doon, sa harap ni Liwayway at ng batang hindi niya kinilala, ang dating aroganteng si Alab Corpus ay lumuhod sa lupa. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa mga hikbing pinigilan. Bumuhos ang mga luha mula sa kanyang mga mata, mga luhang hindi para kay Liwayway, kundi para sa sarili niyang pagkawasak. Niloko nila ako, Liway. Niloko ako ni Silaw, ni Marco. Kinuha nila ang lahat. Humahagulgol niyang sabi. Walang-wala na ako. Ang pera, ang kumpanya, lahat na nawala. Hindi ko anak ang bata. Isang malaking kasinungalingan ang lahat. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng marumi niyang kamay. Itinaas niya ang kanyang tingin at sa unang pagkakataon, tinitigan nito si Luan. Ang mga mata ni Alab ay napuno ng isang bagong emosyon, isang desperadong pagkilala, isang gutom na pangungulila. Siya ba? Tanong nito, halos hindi makahinga. Anak ko? Dahan-dahan, nanginginig. Itinaas ni Alab ang kanyang kamay, sinusubukang abutin ng bata. Anak, ang kilos na yon ang bumasag sa pagkakatulala ni Liwayway. Mabilis siyang umatras, inilalayo ang kanyang anak. Huwag na huwag mong hahawakan ang anak ko. Ang bulong ay naging isang sigaw na naglalaman ng lahat ng sakit, lahat ng galit, lahat ng pighating kinimkim niya sa loob ng 4 na taon. Ngayon mo lang siya aangkinin. Bumuhos ang mga luha sa mga mata ni Liwayway, ngunit hindi ito mga luha ng awa. Ito ay mga luha ng poot. Nasaan ka noong gabi-gabi akong nagsusuka mag-isa? Nasaan ka noong natatakot akong manganak dahil walang-wala ako? Nasaan ka noong kailangan ng anak mo ng ama? Nasaan ka, Alab? Bawat tanong ay isang sampal. Bawat salita ay isang saksak. 4 na taon, Alab. 4 na taon akong nabuhay mag-isa. Pinalaki ko ang anak ko sa sarili kong pagsisikap. Tinaguyod ko siya ng walang tulong mula sa'yo. At ngayon, dahil lang sa nawala sa'yo ang lahat, babalik ka rito at aariin mo siya na parang isang bagay na naiwan mo lang? Patawarin mo ako. Nagsisisi ako. Iyon lang ang paulit-ulit na sinasabi ni Alab. Hindi para sa amin ang pagsisisi mo. Para yan sa sarili mo. Sigaw ni Liwayway. Umalis ka na. Umalis ka na sa buhay namin. Sa gitna ng sigawan, isang boses ang marahang tumawag mula sa tarangkahan. Liway, sisinag. Nakatayo ito roon. May daladalang supot ng gamot para sa ubo ni Luan na naiwan ni Liwayway sa kapihan. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Nakita niya ang lahat. Ang lalaking nakaluhod. Ang umiiyak na si Liwayway. Ang takot sa mga mata ni Luan. Hindi ito gumawa ng eksena. Hindi ito sumugod para maging bayani. Dahan-dahan itong naglakad palapit. Hindi kay Alab, kundi kay Liwayway. Marahan niyang inilagay
ang kanyang kamay sa balikat ni Liwayway. Hindi ito mapangangkin. Ito ay isang angkla, isang paalala na hindi na siya nag-iisa. Nandito lang ako, mahinang sabi ni Sinag. Ang boses ay kalmado, ngunit matatag. Ano man ang desisyon mo, naramdaman ni Alab ang presensya ng isa pang lalaki. Itinaas niya ang kanyang ulong puno ng luha at nakita ang kamay ni Sinag sa balikat ni Liwayway. Nakita niya ang paraan ng pagtingin nito kay Liwayway. Nakita niya ang kapanatagan sa mga mata ni Liwayway nang maramdaman nito si Sinag sa kanyang tabi. Ang pagsisisi sa mukha ni Alab ay unti-unting nabahira ng isang mas maitim na emosyon. Pait, selos, dahan-dahan siyang tumayo. Ang mga mata ay nag-aapoy habang nakatingin kay Sinag at pagkatapos ay kay Liwayway. Siya ba? Tanong ni Alab. Ang boses ay puno ng pait at panunumbat. Siya ba ang ipinalit mo sa akin? Ang tanong ni Alab ay sumabit sa mabigat na hangin. Puno ng panunumbat at makasariling pait. Siya ba ang ipinalit mo sa akin? Sa ilalim ng bigat ng akusasyong yon, naramdaman ni Liwayway ang init ng kamay ni Sinag sa kanyang balikat. Isang tahimik na paalala, isang angkla. Humugot siya ng isang malalim na hininga at kasabay ng pagbuga nito ay ang paglisan ng lahat ng natitirang galit at takot sa kanyang puso. Ang babaeng kaharap ni Alab ngayon ay hindi na ang basag na babaeng iniwan niya sa ilalim ng ulan. Dahan-dahan, tiningnan ni Liwayway si Alab. Hindi na nang may puot, kundi nang may isang malungkot na pagtatapos. Nakita niya hindi ang halimaw na sumira sa kanya, kundi ang isang taong nawawala. Isang taong nalunod sa sarili niyang mga pagkakamali. Hindi kita pinalitan, Alab. Ang kanyang boses ay kalmado, matatag, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salita ay may bigat ng 4 na taong pagtitiis at pagbangon. Hindi tungkol sa iyo ang desisyon ko at lalong hindi tungkol sa kanya. Maranyang sinulyapan si Sinag, isang tingin ng pasasalamat bago ibalik ang atensyon kay Alab. Ito ay tungkol sa akin. Isang nasangiti, isang maliit, mapait, ngunit totoong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pinalaya ko ang sarili ko. Napakunot ang noo ni Alab. Hindi lubos na maintindihan ang kahulugan ng kanyang mga sinabi. Pinalaya ko ang sarili ko mula sa sakit ng pag-iwan mo, pagpapatuloy ni Liwayway. Pinalaya ko ang sarili ko mula sa paniniwalang kailangan ko ng isang tulad mo para maging buo. Pinalaya ko ang sarili ko mula sa galit na halos lumamon sa akin. Sa loob ng 4 na taon, Alab, binuo kong muli ang sarili ko, piraso bawat piraso. Mag-isa. Ang kaligayahang nararamdaman ko ngayon, ang kapayapaan sa buhay ko, ako ang gumawa niyan, hindi ikaw, hindi kahit sino. Ako. Ang katotohanan sa kanyang mga salita ay tila isang malakas na sampal kay Alab na wala ang kanyang galit, napalitan ng desperasyon. Pero ang anak natin, sabi nito, ang boses ay nagmamakaawa. Itinuro nito si Luan na mahigpit pa ring nakakapit kay Liwayway. Anak natin siya, Liway. Kailangan niya ng ama. Kailangan niya ng buong pamilya. Eto na, ang huling baraha. Ang paggamit sa bata para sa sarili nitong kapakanan. Ngunit hindi na natinag si Liwayway. Oo, kailangan niya ng ama. Mahinahon niyang sagot. At hindi ko ipagkakait sa'yo yon. Siya rin naman ang nawala sa'yo, hindi lang ako. Umangat ang pag-asa sa mga mata ni Alab. Makikilala ka niya bilang ama niya. Paglilinaw ni Liwayway, maari mo siyang dalawin. Maari kang maging bahagi ng buhay niya. Pero hanggang doon lang yon. Mariin siyang umiling. Wala nang tayo, amo Alab. Matagal nang natapos yun. Ang pamilyang kailangan ng anak ko ay isang pamilyang binuo sa respeto at pagmamahal, hindi sa pagsisisi at kasinungalingan. At ang pamilyang yon ay hindi na natin kayang ibigay.
Doon na gumuho ang lahat ng natitirang pag-asa ni Alab. Nakita niya sa mga mata ni Liwayway ang pinal na desisyon. Wala nang babalikan. Dahan-dahang tumalikod si Liwayway mula kay Alab. Bawat hakbang palayo sa kanya ay isang hakbang palapit sa kapayapaan. Humarap siya kay Sinag na ang mga mata ay puno ng pag-unawa at paghanga. Inilahad ni Sinag ang kanyang kamay. Walang salita. Isang imbitasyon lang. Tumingin si Liwayway sa kamay na yon at pagkatapos ay sa mukha ni Sinag. Dito. Ito ang kanyang hinaharap. Isang pagmamahal na hindi naninira, kundi nagbubuo. Isang pagmamahal na hindi nang iiwan, kundi nananatili. Itinaas niya ang kanyang kamay at walang pag-aalinlangang ipinatong yon sa palad ni Sinag. Naglapat ang kanilang mga kamay, isang perpektong akma. Magkasabay silang naglakad papasok sa bahay, si Luan ay nasa bisig pa rin ni Liwayway. Hindi na sila lumingon pa. Naiwan si Alab na nakatayong mag-isa sa hardin. Narinig niya ang marahang pagsara ng pinto. Ang tunog na yon, isang simpleng click, ay mas malakas pa sa anumang sigaw. Ito ang tunog ng huling paalam. Ang tunog ng isang kabanatang tuluyan nang nagsara. Nagsimulang pumatak ang ambon, na dahan-dahang lumakas at naging ulan. Nababasa ang kanyang damit, ang kanyang buhok, ang kanyang mukha. Ngunit hindi niya ito ininda. Sa pagtalikod niya sa bahay na yon, sa ilalim ng buhos ng ulan, sa wakas ay naintindihan ni Alab ang lahat. Itinapon niya ang kanyang bukang Liwayway, at ngayon, wala nang natira para sa kanya, kundi ang walang hanggang gabi. Makalipas ang 6 na buwan, ang dalampasigan ng Baryo Mahinahon ay pinalamutian ng mga puting bulaklak at manipis na tela na sumasayaw sa ihip ng hangin. Ang mga upuan na gawa sa kawayan ay nakaayos sa buhanginan, nakaharap sa arko kung saan ang asul na dagat at ang ginintuang sikat ng papalubog na araw ang magsisilbing saksi. Simple lang ang okasyon, ngunit ang bawat sulok ay puno ng pagmamahal. Sa harap ng lahat, nakatayo si Sinag, suot ang isang simpleng barong. Ang kanyang nangiti ay mas maliwanag pa sa araw. Sa tabi niya ay nakatayo si Luan, suot ang isang maliit na barong na katulad ng sa kanya, masayang iwinawagayway ang isang maliit na bandila. Nang tumugtog na ang musika, lahat ay napalingon sa dulo ng pasilyo. Doon, naglalakad si Liwayway, suot ang isang simpleng puting bestida. Ang buhok niya ay may mga palamuting maliliit na bulaklak. Sa kanyang tabi, inaalalayan siya ng kanyang matalik na kaibigan, si Amihan, na hindi mapigilan ang pagluha sa sobrang kaligayahan. Ngunit ang pinakamaganda sa lahat ay ang ngiti sa mukha ni Liwayway. Isang nangiting malaya, isang nangiting buo, isang niyang ngiting nagmumula sa isang pusong ganap ng gumaling. Habang naglalakad siya palapit sa altar, ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa 2 lalaki na naghihintay sa kanya, ang kanyang hinaharap, ang kanyang pamilya. Nang makarating siya sa harap, marahang kinuha ni Sinag ang kanyang kamay. Walang salitang namutawi, ngunit ang kanilang mga mata ang nag-usap. Isang pag-usap na puno ng pasasalamat, pangako, at purong pagmamahal. Ang seremonya ay maikli at taos-puso. Ang kanilang mga panata ay hindi magagarbo, ngunit bawat salita ay may bigat at katotohanan. "Tinatanggap kita, Liwayway," sabi ni Sinag. Nanginginig bahagya ang boses sa tindi ng emosyon. "Bilang aking liwanag sa dilim, bilang aking kapayapaan sa gitna ng unos, pangako kong aalagaan ka, igagalang at mamahalin, kasama ang ating anak na si Luan, hanggang sa huling paglubog ng araw sa aking buhay." "Tinatanggap kita, Sinag," sagot ni Liwayway, habang isang butil ng luha ng kaligayahan ang pumatak sa kanyang pisngi. "Bilang aking sinag ng pag-asa, bilang aking kanlungan, pangako kong mamahalin ka, uunawain at bubuuin ang ating pamilya sa pundasyon ng tiwala at respeto sa lahat ng umagang darating."
Pagkatapos ng seremonya, habang ang mga bisita ay nagsasalo-salo, lumapit si Luan sa kanila. Ang bata ay may hawak na 2 kabibe. "Mama, Tito Sinag," pag-aatubili nito. Marahang lumuhod si Sinag para maging kapantay ng bata. "Ano yon, champion?" Tumingin si Luan kay Liwayway na tumango at ngumiti sa kanya, nagbibigay ng lakas ng loob. Muling tumingin ang bata kay Sinag. "Pwede po ba kitang tawaging Itay?" Natigilan si Sinag. Ang ngiti sa kanyang labi ay napalitan ng pagkamangha. Tumingin siya kay Liwayway na ang mga mata ay puno na rin ng luha. Dahan-dahan, niyakap niya si Luan ng napakahigpit. "Oo naman, anak," bulong ni Sinag. Ang boses ay basag na. "Oo naman, ikaw ang pinakamagandang regalong natanggap ni Itay." Niyakap din sila ni Liwayway at sa sandaling iyon, sa gitna ng papalubog na araw, sila ay naging isa, isang pamilya. Hindi perpekto, may mga daladalang sugat mula sa nakaraan, ngunit buo sa kanilang pagmamahal para sa isa't isa. Kinabukasan, maagang nagising si Liwayway. Naramdaman niya ang mabigat ngunit komportableng braso ni Sinag na nakayakap sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas sa kanilang munting bahay. Naupo siya sa buhanginan sa mismong lugar kung saan sila ikinasal kahapon. Maya-maya, naramdaman niya ang isang presensya sa kanyang likuran. "Hindi ka makatulog?" tanong ni Sinag. Umupo sa tabi niya at ipinulupot ang isang kumot sa kanilang mga balikat. Umiling si Liwayway at isinandal ang ulo sa balikat nito. "Gusto ko lang makita ang pagsikat ng araw." Sabay nilang pinanood ang dahan-dahang pagliwanag ng kalangitan. Ang dilim ng gabi ay unti-unting napapalitan ng kulay kahel, senyales ng isang bagong simula. Mula sa loob ng bahay narinig nila ang isang maliit na boses. "Itay! Mama!" Lumabas si Luan, kinukusot pa ang kanyang mga mata at tumakbo papalapit sa kanila. Umupo ito sa gitna nilang dalawa at sabay-sabay nilang niyakap ang isa't isa. Tatlo sila, magkakasama. Habang pinapanood ang pagsikat ng araw, hinawakan ni Sinag ng mahigpit ang kamay ni Liwayway. Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng pagmamahal na hindi masusukat. "Dumating na ang ating bagong umaga, mahal ko," bulong nito. Ngumiti si Liwayway, isang nangiting abopot hanggang sa kanyang kaluluwa. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi, natagpuan na niya ang kanyang bukang Liwayway at ito ay mas maganda pa sa lahat ng kanyang pinangarap. At dito po nagtatapos ang makulay na paglalakbay ng puso ni na Liwayway at Sinag. Mga kasama ko sa bawat kabanata, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa pagbuo ng kwentong ito, sa pagsubaybay, sa pagantabay, at sa pagbibigay buhay sa bawat emosyon na ating pinagsaluhan. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam ko kayo. Alam kong kasama ko kayong umiyak para sa pighati ni Liwayway, nagalit sa ginawa ni Alab, at kinilig sa unti-unting pag-usbong ng pag-ibig sa pagitan niya at ni Sinag. Ang kwentong ito ay hindi lamang naging isang simpleng salaysay. Ito ay naging isang paalala sa angking lakas na taglay ng bawat babae na bumabangon mula sa pagkakadapa. Ipinakita sa atin ng kanilang paglalakbay na ang tunay na pag-ibig ay hindi isang hawla na kumukulong sa ating kahapon, kundi isang kanlungan na nagbibigay lakas sa ating pagharap sa kinabukasan. Na ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit, kundi para sa sarili nating kapayapaan. At higit sa lahat, na ang pag-asang dala ng bawat bagong umaga ay laging nariyan. Matiyagang naghihintay lang na atin itong salubungin ng may bukas na puso. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang baon ninyo mula sa paglalakbay na ito? Hinihikayat ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba.
Ang inyong mga kwento at pananaw ang siyang nagbibigay kulay sa ating munting komunidad. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento ng pag-ibig at buhay. Maraming salamat at lagi po kayong mag-iingat.